Ombudsman Boying Remulla points the finger at former House Speaker Martin Romualdez as the one behind the recantation of some of the so-called Maleta boys in the flood control probe. But the late congressman denies the claim and accuses Remulla of bias. And as the ombudsman turns up the heat, Senator Loren Legarda and her son, Batangas Congressman Leandro Leviste, leave the country on the same day on separate flights. Their departure came after days Remulla revealed pending plunder and graft charges against mother and son. Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes de Vera. The flood control anomalies probe is taking yet another sharp turn, with Ombudsman Boying Remulla now pointing to former Speaker Martin Romualdez as possibly the one behind the recantation of the Maleta boys. And mobile journalist Arles De Los Santos joins us here in the studio for the details and other matters. Arles, okay. So, sa simula, ang dami na kasi nangyayari sa isyong to, no? Ano nga ba yung original claim ng Maleta boys na may kinalaman si dating Speaker Romualdez na naghahatid sila sa bahay? Tapos ngayon, ano yung pagbawi nila? Lord, unang lumutang itong mga tinagurian nga. No? Una, 18 Marines pa nga yung tawag dito. No? Pero nag-react ang Marines at sinasabi na hindi raw tama gamitin yung term na yon. And later on, doon na nga umusbong o lumutang itong tawag na 18 Maleta Boys at ang Malacanang tinawag pa na 18 Basura Boys. No? And yung allegation nila, nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad kung saan yung pondo para rito ay nanggaling daw sa flood control projects ng ating pamahalaan mula 2023 hanggang 2025 at kasama nga doon sa umunoy kanilang dinideliveran itong si Pangulong Bongbong Marcos maging ang dating House Speaker na si Martin Romualdez at syempre base na rin daw sa utos ng kanilang boss dati na ngayon ay pugante na si Zaldico. Okay, tapos ngayon apat doon sa 18 na bagmen aka Maleta aka Basura Boys, sabi ng Malacanang, ang binabawi ang kanilang testimonya. Tama, Lord, no? So, yung 18 Maleta Boys na tinatawag na ito, 8 sa kanila yung personal na humarap sa Office of the Ombudsman para magsumite at magbigay ng kanilang individual affidavit, no? Dahil ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi raw pwede na joint affidavit lang. Kailangan individual para mas malaman at masubok yung kanilang mga testimonya, no? So, sa 8 na yun, Lord, na humarap sa Office of the Ombudsman, 3 doon ang nagrecant ng kanilang testimonya kung saan sinasabi na pinilit daw sila ng Office of the Ombudsman para pirmahan yon, habang yung isa naman, yung pang-apat, nag-recant siya doon sa kanilang joint affidavit na ngayon, yung bilang nga 4 at ayun, hindi natin alam kung madadagdagan pa ito. Okay, paano naman nasabi ni Ombudsman Remulla na posibleng nasa likod nito ay si dating Speaker Martin Romualdez? Ayon kasi kay Ombudsman Boying Remulla, Lord, no, kung sakali na mag-recant nga itong 4 na Maleta Boys sa tinagurian, no, sino daw ba yung manginginabang dito? Nakikita ng Ombudsman, tila yung intention ay pahinain yung kaso na binubuo nila laban kay dating Speaker Martin Romualdez na patong-patong yung mga tinitignang kaso. Nandiyan yung plunder, indirect at direct bribery, meron din money laundering, kaya marami-rami, no? Pero hindi naman inaasahan na maka-aapekto daw ito sa kaso. May sabi-sabi rin, Arles, let me know kung may kailangan tayong i-play ng mga video. No? Arles, alam ko may mga hinanda ka. Etong posibilidad raw na may kinalaman itong pagkaka-aresto rin doon sa kanilang supporter na si dating Congressman Mike Defensor. Well, Lord, lumutang yan, no? Kasi maraming nagsasabi kahit sa sa kabilang panig, no? Na meron daw nag-fund sa mga Maleta Boys na ito, no? Bagay na pinasinungalingan naman ni Atty. Levito Baligod kasi yung allegation na meron daw sinabi sa kanila na 2 taon kahit hindi sila magtrabaho, sasapat daw yung pera na binigay sa kanila, no? Pero ayon kay Atty. Levi Baligod, meron daw mga pangangailangan for financial, like mga emergency. Yun lang daw yung nasabi na pangakong ibibigay sa kanila. Pero wala naman daw yung pera para lang sabihin yung kanilang mga testimonya. Nako. Alam mo, hindi yata imposible, Arles, kung ganyan magiging pattern na mas madagdagan pa yung mga babawi na kanilang testimonya. Tama?
Actually, Lord. Kasi kung titignan natin, nasa preliminary investigation stage na yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at kasama itong testimonya ng 18 Maleta Boys doon sa mga tinitignan na gagamitin at idadagdag para mas mapalakas yung kaso. No? Pero, ayon sa Ombudsman, kailangan i-recant ng mga Maleta Boys yung kanilang testimonya sa korte na mismo. At itong mga magre-recant ng kanilang mga testimonya, baka makasama sa mga akusado. Kumbaga, Arles, hindi nila tatanggapin yung recantation at this point. Parang sa husgado na lang. Yes, parang ganun, Lord. Gagamitin pa rin nila yung testimonya nitong 18 Maleta Boys. Okay. Interesting ito Sabihin mo lang kung may kailangan tayong i-roll ng mga video. Okay. So, Arles, ano tawag dito? Kung naalala mo itong Maleta Boys, sila yung nag-press conference sa may isang venue, no? Sa may EDSA na nag-cause lang naman at malamang ay precursor ng mas matinding traffic na naranasan natin for several straight days. Pero, Arles, matanong ko lang. So, mukhang okay na tayo doon. Pero, one more time. Ang mga recantation na ito ba ay tutulong o actually makakasira sa kaso against Romualdez? Kasi may ibang nagsasabi na naku, sinadya nila yan para lalong pahinain. Kasi umbaga mas nagdadagdag ka na ng mga duda dito Correct. sa mga bagay-bagay. At syempre sa Korte, Lord, kapag ka nag-recant ng statement, no, ay merong dalawang posibilidad, either makalakas ito sa kaso or para ma-dismiss or humina yung kaso para makakonvict. Pero ating pakinggan yung pahayag ni Atty. Levito Baligod maging ni Ombudsman Boyeng Rimulya kaugnay dito sa umano'y recantation niya. Tingnan natin, hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. No? Tuwing preliminary investigation, and then ito, hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Yun. Arles, okay, may ibang, sa ibang may kinaso na rin sa kanila ang NBI, no? Cyber libel, itong si Baligod plus yung 18 mga ex-Marines/Maleta Boys. Pero for some reason, si Baligod ay walang perjury na kaso. Correct. Ang alam natin, Lord, ang merong kaso, parang 4 counts doon sa mga Maleta Boys ng cyber libel at perjury. Habang si Baligod naman, parang perjury ata, Lord, yung kay cyber libel, yung kay Baligod na ayon nga sa ulat nakapagpiansa na raw ito. Kasi may mga pinirmahan itong sila. Si Baligod ang hindi. So abangan natin, parang tuwing linggo may nangyayari na lang na kakaiba sa kasong ito. Well, nakikita natin, Lord, may time slot Monday to Wednesday, impeachment. Okay. Thursday, Friday, andyan ang mga pahabol natin. But, of course, kung lahat naman ito ay dumadaan sa legal na proseso at timeline ng mga opisina ng pamahalaan, so may expect natin na may pahabol lagi tuwing Friday. Pero huwag masyado lakas ang boses mo kasi baka marinig tayo at madagdagan na naman Sa ang Biyernes. susunod na Biyernes. Next week na. Kota na tayo sa Rincon to Arles Okay, sa ibang balita naman, ang mag-ina na Senador Loren Legarda at ang Kongresistang Leandro Leviste nakaalis na raw ng bansa. Komento ng Ombudsman, sila ba ay nasa listahan ng international lookout? Actually, yun, Lord, yung isa sa mga... ILBO pala yun, sorry. Yun sana yung kanina na nakalimutan lang natin ito nung kay Ombudsman Boyeng Rimulya kasi nasa preliminary investigation stage na itong reklamo laban sa mag-ina. No? And typically, kapag tumutungtong na sa stage na yan, nagpo-file yung Office of the Ombudsman ng precautionary whole departure order. Pero, parang kay ex-speaker kay Romualdez, Martin Romualdez at maging doon din kay Senator Rodante Marcoleta, defensor at iba pa na mga kinasuhan ng Office of the Ombudsman. Pero
nakalabas ng bansa dahil ayon sa Bureau of Immigration, wala naman daw derogatory record itong mag-ina na Leviste. No? Ayon sa Senate, meron daw medical leave si Senator Loren Legarda from June 3 to 5, dahilan para hindi nga ito makadalo sa impeachment, habang si Representative Leviste naman lumabas ng bansa, pero narinig natin parang gustong mag-extend hanggang September para nga sa pagpunta niya sa iba pang mga bansa. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, naniniwala sila na babalik ito mag-ina sa Pilipinas at hindi naman nila inaasahan na tatakas ang mga ito at mabigat na sinabi ni Ombudsman Remulla kanina, kung gusto ba nilang bumalik sa bansa ng nakaposas kapag hindi sila kusang umuwi dito sa Pilipinas. Ang huling balita sabi si Director Matibag ba nagsabi na nasa Hong Kong daw. Hong Kong, pero magkaibang flight. Leviste, Tapos connecting flight to France na daw. So ang sabi nga, sabay yung mag-ina. hindi pa natin sure kung sabay, Lord, pero dun daw yung final destination ng after Hong Kong flight. Medyo nakakatakot yung pagsabi ng final Final destination destination. sa mga ganitong context ngayon. Arles. Pero, okay, kasi marami nagtataka na ilang araw nang hindi nakikita sa impeachment trial si Senadora Loren. Oo. At of course, alam natin na ngayon mainit yung usapin dito sa kaso na haharapin ni Batangas Congressman Leandro Leviste. At mukhang hindi pa nag-issue itong magnanay ng statements sa kanilang pag-alis. Wala pa tayong naririnig, Lord. Narinig lang natin na meron ngang medical leave sa Senado dahil kanina nakausap natin sa Senator Erwin Tulfo na pumunta ng Office of the Ombudsman kanina para daw yung coordination meeting na kung saan yung Office of the Ombudsman na daw yung maghahawak ng investigation at filing ng cases kaugnay ng flood control scandal. Oo, ito turn over na ba? Ito turn over na nila. And ang sabi, may bago daw agency ng pamahalaan na sila ay iimbestigahan. Sinusubukan natin pigain kanina sa Senator Erwin Pero public utility daw. Pero not necessarily solar energy. Public utility. Ano kaya ito? Clue. Bigyan mo kaming clue. Basta not necessarily solar energy daw. Or solar power. Parang dami. Dami pa rin. Ano lang yan tubig, kuryente. Yan yung ating kaming hinahula kalye, kanina. So wala sa sinabi ko. Wala. Bagduy. Alam ko na. Optical media board. wala na yan, di ba? Wala na OMB. Okay. Sa ibang issue naman, ang opisina ng Ombudsman ay nag-file ng 9 counts of graft sa Sandigan Bayan against Tarlac Representative Noel Rivera. Pwede pala yun, conflict of interest. At may kinalaman pa rin sa flood control projects. Yes. Ayon kasi, Lord, sa Office of the Ombudsman, ipaglabag yan doon sa conflict of interest, yung 9 counts na tinatawag ng violation ng Section 3, subsection H ng RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. No? At yan, si Tarlac 3rd District Representative Noel Nudo Rivera ay nahaharap na doon sa patong-patong na kaso kung saan nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso na ito. Kabisado mo na ba itong mga divisions ng Sandigan Bayan at kung ano-ano yung mga hawak nila? Malapit na, Seryoso? Lord. Yes. Ako nalilito pa rin ako hanggang yun. Kasi ang napapansin natin parang may mga division ng Sandigan Bayan na hindi ganun karami yung kaso na hinahawakan nila. Dahil ang ulat, parang matagal nagpahinga ang Sandigan Bayan dahil mas kakaunti yung mga na-file na kaso noong nakaraang administrasyon. Kaya ngayon, ang target, kung maaari, bawat division ay merong hinahawakang kaso. Kaya itong 9 counts of graft, kung tutusin, pwede sana siyang 9 counts of graft, tas isang division lang ng Sandigan Bayan ang hawak, pero magkakaiba siya. Titignan natin kung magpa-file ng consolidation motion itong si Rivera at syempre kung ano nga yung kanyang tugon dito sa mga reklamo sa kanya. Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pinagbabawal daw ang official from directly or indirectly na kumbaga makinabang sa anumang kontrata o anong business transaction na may kinalaman o sa kanyang official capacity. Talaga namang nakasulat talaga sa batas ito, Arles. Kaya nga parang pagpasok mo raw sa pag nahalal daw, walang ibang gagawin dapat ang mga mambabatas. Pero Arles, ano tawag dito? Na umani ng puna itong si Ombudsman Boying dahil sa kanyang
pag-criticize doon sa desisyon ng Sandigan Bayan na ibigyan ng bail, ano, hayaang makipag-bail si Bong Revilla. O, pwede mo bang bigyan ng ano rito? Kasi maraming lawyers na sinasabi na pang pinahihiya daw ni Ombudsman yung korte. Parang ganyan. Well, ang nakikita kasi natin dito, Lord, no, kanina, kinumpirma ni Ombudsman Boyeng Remulla na mag-file nga sila ng motion for reconsideration dito. Nakita natin yung papel, ang sinasabi ay tila daw may mga ebidensya na hindi natimbang ng maayos ng korte. No? Naniniwala kasi sila na yung bigat ng pagkakasangkot dito ni former Senator Bong Revilla talagang may koneksyon doon sa flood control scandal. At ang sinasabi, hindi raw tama na tila yung mga kapwa-akusado ni former Senator Revilla hindi pinagbawalan, hindi pinayagan na makapagpiyansa, pero ang dating senador na tinuturong kasama or proponent ng proyekto na ito ay pinagbigyan nga raw. No? Kaya magpa-file ng MR itong Office of the Ombudsman. Habang may komenta din siya doon sa umano'y trinabaho na nga daw yung paglabas ni Revilla. Sa kanya galing yun. Sa kanya nang galing yun, sa kanyang radio yun. program. Sino ba pwedeng sumaway sa ombudsman pag ganyan? Pero ang angal din ng iba, yung mga man on the street interviews, bakit 1 million lang ang bail Correct. kay Bong Revilla? Kung ikukumpara mo doon sa supposedly nakulimbat daw. Pero Arles de los Santos, sa oras natin na 7:17, I will allow you to rest finally. At sana makapagpahinga ka, Arles. Sana wala na ibang mangyayari sa gabing ito. Abangan natin. Tumunog ang ating mga cellphone, pero yun ay ang NDRRMC. Alright. Pero kung naalala mo ng 2022 o 2021, tumunog din, di ba? Tumunog pero din. walang bagyo. Walang bagyo. May nangangampanya. At ngayon ay malapit na matapos ang termino niya. Correct. Ang bilis ng panahon, At Arles. break na sila. Correct. Kaya break muna tayo ngayon. Arles de los Santos, ang ating mobile journalist. Sana makaabot ka sa photo shoot. And we will be back right after this quick break. This is Political Beat. All right, the impeachment trial of the Vice President enters its 6th week on Monday, August 10, with the proceedings now focused on allegations of misuse of confidential funds. How effective has the House prosecution team in presenting so far and building its case? Joining us now for his insights is former Quezon Representative, former Deputy Speaker for Luzon, and currently LP President, Attorney Erin Tanyada, former spokesperson for the Corona impeachment, the prosecution. Maraming salamat, Kong Erin. Yes, maraming salamat, Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Great to see you again. So bago natin pag-usapan ang mga pinaplano na for 2028, ang mga prognosis ninyo at ang opposition na Liberal Party, so far, yung Wednesday daw, tinatawag ng ilang mga abogado na masterclass daw ang presentation ni Lorna Kapunan ng prosecution. Would you agree? Well, I think the master class came into play was when she was able to elicit the purposes of her presentation. And whether it was based on the evidence that was presented, meaning the testimony of the co-representative, plus getting certain admissions from the witnesses. I think more or less she was able to establish what she wanted to establish. And at the end of the Wednesday hearing, since nagkakaproblema nga kung yung acknowledgement receipts ay tatanggapin yung side ng prosecution, biglang nag-shift siya. Okay, we will not use Sa inyo na lang, sa defense. Game. Game. Okay, na-caught flat-footed yung. So this is, at least as you can see, she knows which particular evidence she studied. She studied the evidence of the defense, and she can twist and use their evidence for the benefit of the prosecution. Halos pareho din ito
hindi, wala confidential funds iba, no? Pero may mga bahagi ang impeachment na ito na halos kapareho din no kay kay Justice Corona, kung Erin, ano? Pero ang kaibahan noon, yung social media use ay medyo pausbong pa lang. Ito talagang may parallel na combat na nangyayari doon sa ano. Pero, of course, hindi siya purely judicial, Yes. legal. May political na aspekto rin to. Pero sa tingin mo, kung gaano katindi ang epekto ng social media feedback dito? Malaki. Mhm. Malaki. Kasi at least nung panahon ni Chief Justice Corona, wala pa talaga eh. Hindi pa nakakapag-Facebook Live eh. Mhm. So ang nakikita ng publiko ay yung nasa television. At after that, yung usapan pagkatapos ng hearing. Ngayon, real-time nakapag-comment yung mga tao. And kung minsan, kung merong narrative na gustong itulak ng isang kampo, no, handa na yan eh. Na pwede nilang guluhin, no, o i-explain in their own advantage yung nakikita sa Facebook Live o sa television. So yun yung pagkakaiba, real-time na nakakapagsabayan. Maraming umaaway sa magkapatid na Cayetano ngayon, ano? Of course, sa mga tao sa isang side ng political spectrum. Pero kasi pwede mo rin sabihin na, nung panahon ni Corona, parang ang ginagawa din ni Miriam Defensor Santiago at ni Joker Arroyo. Tama. Of all people, surprisingly. Well, ako admittedly meron talagang would try to elicit facts, no? And try to at least put in the minds of the viewers possibilities that may or may not have happened. Because ang training ng mga abogado kasi sa isang criminal case, although this is not criminal case, no, is to create that doubt. And since this is a political process, no, they want to create that doubt in order to influence public opinion. So yun yung objective ng iba sa mga senator judges, hindi yung para ipaliwanag yung talagang nangyari, para maintindihan. Correct. Na hindi naman ito usapin na anti-Sara or what. But this is a question of accountability na nakasaad sa ating saligang batas na pwede po nating habulin ang presidente, vice president, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. So the high officials. So dapat tinitingnan in that frame. And ano bang ibig sabihin ng betrayal, trust, grafted corruption, etc. No? And the only purpose of this process is to remove that person from office. That's all. Conscious daw ang mga prosecutors na ang ina-address nila ay hindi lang yung mga senator judges inside the chamber, kundi ay isang mas malaking audience. Kaya si Attorney Capunan sa isang press conference inamin niya na, mapapansin ko, kapag nag-fidget na raw yung mga senator judges, pag tumitingin na raw sa telepono, sabi, ay, nabobore na to. Tsaka raw siya magdadrop ng yung mga patawa para ma-shake ulit, tapos balik ulit yung attention ninyo sa akin. Very cunning, kung tutuusin mo. Kung Erin, nung sa Article 4, no, yung unang present, yung grave threats, may inatras na ng mga 4 yata ng mga witnesses. Yes. Pero panahon ninyo, ang inatras ninyo hindi lang witnesses, kundi yung mga articles of impeachment mismo. At may isang nagwala talaga na senadora doon, na itag. Sumalangit nawa siya, no? Yun ba ay nasa game plan? O kailan dumating ba yun na bawiin natin itong okay na tayo dito sa article na ito? In real, that would come really at the last minute, no?
Kasi kailangan tignan, number one, ang kalaban mo talaga, how long will the hearings take in order to not bore the people? No? Yun yung objective. Ngayon, ano yung pinakamalakas na article? At kung tingin natin na ito yung pinakamalakas, bakit pa natin itutuloy yung iba? Gusto ko isagot ni Miriam. Oo, Sino nagsabi sa inyo na malakas? di ba? Yun ang pagtingin nga namin eh. Sino sabi? Sino kayo para magsabi na you got your point across? Kaya kawawa yung kwan. Kawawa si Junjun Tupas kay Miriam. Ilang beses yun. Talagang sabon na sabon ng buong. Baka kaya hindi na tumakbo ulit. Sorry. Hindi, natapos yung term. Tapos yung kapatid ang sumunod. Hindi na nakabalik. Okay. Parang, oo nga eh. Parang medyo namimiss natin si Kong Tupas. At biruin mo, gigisahin ka ni Miriam on national TV about certain classes, mga lessons in law, di ba? Parang kung ako yun, naku, Diyos ko. So, nawa. Okay, so, punta tayo sa ngayon. As spokesperson, ngayon ko lang realize, marami rin pala kayo noon na spokesperson. 3 kami. 3. Okay. Si Miro Kimbo, Yes. ikaw at si Sani Angara. Sani Angara nga Kaming pala. 3. Ang kaharap namin ay si Tranquil Salvador, si Karen Jimeno, at si Kicho, Attorney Kicho. Rico Kicho na nandito nung isang araw. Yes. At NCAA president na siya, chair. Yes. At bumata ang itsura niya. Ganun yata pag lumalayo sa politika. Oo. Tangkaya yata tumakbo si Rico sa Bataan yata eh. Tama. I remember. Okay. Anong napapansin mong kaibahan ngayon na feeling ko baka mga abogado lang makakapansin sa both sa side ng senators, sa prosecution at sa defense? Alam mo, ang nakikita ko, no, masyadong maraming spokespersons Okay. sa prosecution. Mhm. Sa amin, 3 lang. Tapos, we follow the rule of Senator Enrile na dapat yung spokespersons lang ang nagsasalita at wala ng ibang abogado. Marami silang press conferences. Oo. I guess sinusundan yung mga news cycles. Tapos, ang kaibahan, may impeachment court spokesperson pa. Wala noon. Wala kayo noon, di ba? Oo. Oo, kilala ko yung impeachment spokesperson ngayon, kaibigan. Si attorney, andito Si siya Reggie. kahapon. Si Reggie. Medyo madugo din ang trabaho niya. Magbigay at magpaliwanag na walang emosyon, na hindi nagro-roll ang eyes. Mahirap yun. Mahirap yun. Di ba? Okay. Pero kung nagkaroon kayo ng impeachment court spokesperson ng panahon ninyo, parang mas mahirap yata ang buhay, no? Kasi parang mas maraming mga legal knowledge terrorists, kumbaga, na batuhan ng kumbaga. Yung mahirap kung may spokesperson, yung impeachment court noon, no? Baka masita ni Sen Miriam, ni Joker, ni Sen Frank, at ni Sen Enrile. Oo, mga heavy guns. Heavy guns masyado. Baka magkamali, di ba? So, I think, unless they did not think of putting up a spokesperson. Kasi dapat ang court would just be quiet on what happened. You don't need to explain. No, let the proceedings be viewed by everyone. Interesting to, no? Okay. Pero so far, ano ang masasabi mo sa pag-preside naman ni Senator Chis Escudero as presiding officer? Alam mo, Lord, bago nagsimula yung impeachment court, nung lumabas yung pangalan ni Senator Chis na magiging presiding officer, maraming nagte-text, bakit? etc. So, Yan yung sumabotahe dati. oo. Ganun. No, paano yan
preside, yung definition ng forthwith. Iba, di ba? Pero kung titignan mo, no, I think it was a decision made na siya yung gawing presiding officer dahil instead of the Senate President, dahil mas alam niya yung procedure, yung process. And I think now that the impeachment hearings have started, I think people have seen how Senator Cheese conducts himself during the hearing, and he's been fair, no, or tries to be fair at least to everyone. So that made things quiet. No? Of course, yung question bakit hindi Senate President. Well, at the end of the day, it's the impeachment court that Correct. can decide. Pero yung mga memes, ano? May mga naglalabasan ng mga memes na ang gandang dekorasyon daw ni Sen Win. Pero ayaw mo na sila. Pero pag ba parang redemption time para kay Senator Cheese Escudero lumalabas, sana ma-sustain, ano? Pero tahasa na ilang mga senator judges talagang hindi na nagbabother na itago yung kanilang kulay at yung kanilang, kumbaga, allegiance, kung Erin. Well, I think we have to accept it as it is. No, even questions that do not seem connected, no, to the whole proceedings, not factually based, then ganyan talaga eh. Karapatan ng senator judge to ask any questions basta nasa time limit, no? So we'll just have to hold them accountable after the hearings are terminated by their vote. Bigla ko na-imagine for a brief moment na magkaharap si Senadora Miriam at yung isang senador. Tapos sabihin ni Miriam na, anong kinalaman ng NPA attacks? Oo, di ba? Di ba? His anniversary, di ba? Anniversary ng NPA, anniversary ng CPP, anniversary ng NDF, no? Hindi, nagawa pala yun ng intelligence or confidential funds. Hindi natin alam kung Erin. Now you know. Okay, so at this point, magbe-break muna tayo. Kasama pa rin po natin ang dating spokesperson for the prosecution ng panahon ng impeachment po ni Chief Justice Renato Corona. At pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, mga kapatid, with Kong Erin Tanyada pa rin, mga kapatid, ang future ng opposition na ang pangalan, itago natin, may dalawang letra sa pangalan nila. Nagsisimula sa letter L at nagtatapos sa letter P. Political Beat will be back after this quick break. All right, you're still watching Political Beat. I am Lourdes Vera and I am with former Quezon 4th District Congressman Erin Tanyada and current president of the Liberal Party of the Philippines, which celebrates its 80th anniversary this year. Yes, Tama ba, January, sir? yes. January pala, no? Okay, eto, on another topic, Vice President Sara Duterte still leading over Naga City Mayor Leni Robredo, pero nagnaro na raw, no? Yes. In the latest two-way race survey of Okta Research, Kong Erin. Good news, I suppose, from your end. Yes, we look at it as good news. It just shows that Mayor Leni is the most viable candidate for the opposition if she decides to run in 2028. And this has been the position of Senator Kiko Pangilinan, Congressperson Manay Laila de Lima. No, they have been very vocal on this and are hoping and praying that Mayor Leni reconsiders her decision. So we're in a wait-and-see mode at this point. But it does not stop the other members in the coalition to continue their search also
on who they would want to be the presidential candidate for the coalition. What is clear since early part of the year is that there's an agreement there should only be one. Okay, sinasabi nila na, ewan ko sa kung Erin, ang miyembro na lang ng Liberal Party sa Senado ngayon is only one person. Yes. Kiko Pangilinan. Yes. There's 6 daw, tama ba? Or 5 sa lower Six in the House of Representatives plus one party list. plus 1 party list. And that party list is Manay. mamamayang liberal. Yes. Anong relasyon ng Liberal Party sa mamamayang liberal? In 2011-2012, there was a decision made by President Noynoy Aquino na kailangan buksan ang partido sa mga sektor. Para hindi na, kasi syempre alam natin, pag tinitignan ng mga political party, elite democracy, mga politiko lang nakakaboto dyan. Ngayon, in 2011-2012, sabi ni Pinoy, buksan na natin yung partido sa sectoral formations, and mamamayang liberal is that expression. No? So it's the multi-sectoral arm of the Liberal Party. The multi-sectoral arm. Yeah, because it comprises urban poor, IPs, youth, women, senior citizens, PWDs. Okay. Sa Kongreso, yung ilan sa mga members ninyo sa LP, some of them are not actually on the side of the opposition. Yung iba sa kanila ay nag-aalay with the Yes. majority. So hinahayaan po ninyo yan, Kong Yes, Erin. and this has been the practice even how would you say it? Even before Pinoy became president, no, because we allow our respective members to feel ano yung pulse nila sa grounds nila. And what they think they can deliver based on the capacity of their leadership. So ganun, no? And I think it works to our advantage because at least yung mga matitibay pa rin sa usapin ng iba't ibang mga prinsipyo na pinaglalaban ng Liberal Party, maski sila ay nasa majority or minority, nagkakaisa sila sa pinaglalaban, hindi sila umaalis ng partido. Ang sinasabi nila, si Egay Iriza na lang ang totoong LP member. Sumusuntok pa rin kahit mag-isa na lang, pumapalag pa rin. Okay, nung 2018, so Although, si Manay Laila, during the impeachment, when there was a case for impeachment filed against President Bongbong, she voted for sufficiency in form and substance. No? And she was outvoted in the second vote. No? That's why hindi natuloy yung impeachment kay Bongbong. I see. Noong 2018, Kong Erin saw the largest probably number of defectors from the Liberal Party pumunta ng PDP laban. At ngayon mukhang nakaramdam din eventually PDP laban na marami na nag-alisan at ang joke nga nila ay mas marami parang members ang PDP laban sa Senado kaysa may PDP laban sa Congress. Pero sa tingin mo, sa loob ng maraming taon under Duterte, talaga bang madabugbog talaga reputasyon ng Liberal Party? Yes. At hindi talaga, at paano kayo sumusubok na bumawi, Kong Erin? Well, the fact that at least we are able to maintain the districts where we have our congressmen without losing them, no, shows na matibay-tibay pa rin yung leadership ng mga kinatawan doon. And
ang pagpanalo nga ni Sen Kiko at ni Manay noong 2025 is a reflection na marami pa rin ang naniniwala sa dinadala ng partido. Bagamat sabihin po natin na bugbog sarado, troll, dilawan, lahat. And we've seen the effect of the demonization of the Liberal Party nung 2019. Nung tumakbo kami sa Ocho Diretso. Yun pala, correct. Wipe out, no? Kasama ko sa wipe out. And then, of course, in 2022, Wait, bago may ituloy yan, naakusahan ka ng Pangulong Duterte noon, ikaw at ang iyong ama, na nag-aabogado raw kayo ng mga, abogado ng mga komunista yan eh. Oh. Kaya yung ba nag-stick pa rin hanggang ngayon? well, tinanong ko si Pangulong Duterte, sabihin ho ninyo kung sino yung naging kliyente naming komunista eh. Hindi naman niya sinagot, no? But I would think na because we are carrying social justice issues in the party, that has always been maybe a badge of honor for si Lolo, si course. Jokno, no, who've been defending human rights since martial law was declared. Correct. So it has always been there, and para sa amin at KCHEL, hindi na bago yan. Tama. At tawag dito, pwede mo rin i-accuse siya. Ikaw nga sabi mo, ikaw yung first openly Socialist president, Oo, di di ba? ba? Ulitin mo nga ulit yan, sa harap ng military, sabihin mo yan. Oo. Okay. May interview ako napanood sa iyo dati, sinabi mo na, noong 2012, actually, inolok ka ng Pangulong Duterte na susuportahan ka doon. Yes. Nung pumunta ka ng Davao and sought you out. Yes. Okay. Ano ba naging ending ng usapan na yun? Well, if I would, ang sabi ni President Duterte noong 2012, kung tutuloy ka bilang kandidato bilang senador under the administration of Pinoy, I will support you. I know your family, no? And the track record of the family of service to the people. So wag kang mag-alala. No? Hindi naman ako napili, no? At tumuloy noong 2013 kaya hindi lumabas 'yon. Okay. How is, based sa inyong pag-aaral, sa inyong autopsy, Kong Erin, ano-ano yung mga vital parts ng partido na kailangan ng restoration, reparation, at sabihin natin na lumagpas na naman siguro 10 years, at it's a generation, knowing mga Pinoy, may mga napakaigsing mga alaala din naman to that you can probably use to your advantage. Well, ang ginagawa uli namin ngayon, of course, binabalikan namin yung grassroots organizing, no? Bagamat syempre kokonti lang ang polls namin, we still have like I mentioned, 1 senator, 7 members of the House, 17 mayors, 2 governors, 20 vice mayors, and more or less 250 councilors and board members. So it is a respectable number despite the demolition that the party experienced during the time of Duterte, the black propaganda and everything. And yet people still remain and people still want to be members of the Liberal Party. So ang ginagawa namin ngayon is slowly build the grassroots organization, looking at where the votes were delivered, no, particularly with regard to ML, and then also ibabangga rin yan sa votes na nakuha ni Kiko in 2025. At dito kami nag-umpisa mag-organize. Kung titingnan mo yung results daw ng 2020, ng midterm elections Yes. recent, there's every reason to be hopeful daw, Kong Erin, ano? Pero marami pa rin nagsasabi na
malaking porsyento pa rin ng mga batang voters ngayon ay, sabihin natin, of the DDS affiliation. Medyo nakakatakot ho ba ito? I would agree at that, Lord. Dahil bagamat sabihin natin sa iba't ibang mga state colleges and universities, sa private and public schools, nananalo yung opposition, no? Pero they don't comprise majority of the youth. So this is where I keep on telling the youth, no, especially in school, malaki ang papel ninyo dito na lumabas sa campus, no? Makinig sa kapwa ninyo mga kabataan kung bakit ganito ang pagtingin nila sa problema ng ating bansa, no? And try to understand them. And it is only through understanding them, understanding what they are going through in life, that we will be able to slowly understand why we are making these mistakes. Kaya itong 2028 elections, yung nakakagulat nga bagamat lumalapit, no? I'm trying to understand bakit bagamat si Lenny ay patuloy na nagsasabi na hindi siya tatakbo, pero lumalakas yung numbers niya. Now, of course, when we go and break down those numbers, what is surprising, no? Dito sa NCR, halos tabla, no? And then hindi lang 'yon, ABC halos tabla. So you would start to think now, even the thinking class, bakit ganun mag-isip, no? So this time kailangan malaliman na pag-aaral para maintindihan yung kung bakit nakakakuha ng boto si VP Sara. Si Senadora Risa Ontiveros has also expressed Yes. openness to run, ano? Paano view ng Liberal Party ang kanyang potential candidacy, sir? Well, we are happy that she has made her decision. At least it shows that we have a bench of choices, no? Although siya pa lang naman na ang umiikot sa iba't ibang mga lugar para ikampanya ang programa niya, and we welcome that, no? And we hope that when the latter part of the year comes, or first month, January comes, magkakaroon na ng unity kung sino ba talaga ang magiging kandidato. Sabi ng iba, oy, Erin, baka yung pagkakamali nung 2021 ma-experience uli natin. Sabi ko, hindi. The fact that Risa is organizing, the fact that the Liberal Party is organizing as if Lenny runs, whoever the final candidate will be, at least yung makinarya nila handa na, no? So ang kailangan pag-aralan talaga dito ano ang magiging resulta ng impeachment and how will that influence, Yes. no? Kung sino yung tatakbo. So ngayon pa lang din, nade-decide na ang magiging fate ng 2028. Kung Erin, ang dami pala natin pwede pag-usapan. Hindi pa kita natatanong doon sa kung ano masasabi mo rito sa kontrobersya sa kay Lauren Legard Levis. Kasi ikaw isang mga author, renewable energy law. Yes. Di ba? Mabilis lang, ano pong pananaw mo ron? Well, kailangan balikan and kailangan tignan ito with EPIRA. No, dahil may binanggit si Pangulong Bongbong na kailangan balikan ng EPIRA dahil mukhang yung objectives ay hindi na-meet, no? Ano yung dalawa? Accessibility, okay. Nagkaroon ng kuryentes lahat ng mga barangay at sitio ngayon. Okay lang 'yon. Pero yung affordability is the question. Yes. Now, did the EPIRA law
prevent, no? Kasi how do we bring that down? Kasi iniwan sa gobyerno ngayon sa private sector ang pag-generate ng electricity. Ngayon, the IPIRO law does not prohibit government from also putting up plants and competing. Ganun ba? So that I think government should come back. And that is the subject for another interview. On that note, Kong Erin, maraming salamat po. Lorenzo Tanyada III, current president of the Liberal Party, former Quezon 4th District Representative. And maraming salamat sa iyo, Kong Erin. Right, salamat, Lord. Okay, maraming salamat. Ito na po yung Word of the Lord. Elina Rebaquina, Jessica Pegula, Jasmine Paulini, Coco Gauff, and other top-ranked stars that Alex Ayala has defeated now know that they face two opponents. One is on the other side of the net, Alex herself. The other is several thousand Filipinos who have discovered that applause is apparently best delivered in surround sound. Tennis, after all, has long been a sport where spectators whisper as if they are attending a seance, and annotators whisper as if there's a baby sleeping in the other room. Then come the Filipinos, treating every point like it's Game 7 of the PBA Finals, and the karaoke machine has just been unplugged. Predictably, pearls are being clutched. The guardians of international tennis etiquette have emerged from their upholstered seats to explain that this is not how one behaves at Wimbledon, Melbourne, New York, and Roland Garros in Paris. Quite right, it isn't. Neither is eating adobo and sweet spaghetti during the changeover or yelling, "Laban ate!" loud enough to be heard in the next continent. Cultures bring different rhythms to sport. That said, Filipino fans also have to learn that passion is most effective when it actually helps their player. Cheering between points? Wonderful. Chanting during a serve? Not so much. Alex Ayala isn't competing in a barangay fiesta. She's navigating a sport whose rituals, however aristocratic they may seem, are part of the game itself. Mastering those rhythms is as important for her supporters, but then again, you don't see Stephen Curry complaining on the free throw line just because that home audience was loudly waving bright banners to his face. Still, one suspects that beneath all the etiquette lectures lies a mild discomfort with the fact that tennis is changing. It is becoming louder, more global, less exclusive, and populated by fans who didn't inherit season tickets from their great-grandfather's polo club. Alex Ayala has brought new people into the sport. New people inconveniently come with new habits. But every organizer knows you can't argue with sold-out ticket sales and massive social media traction. So yes, Filipinos should learn the timing of applause. But if the deeper complaint is simply that tennis now sounds less like an English library and more like a nation discovering that one of its own belongs on the biggest courts in the world, then there is only one proper response. We're here, deal with it. And that's the word of the Lord for tonight. And the Political Beat, Friday, 7th of August, I'm Lourdes Vera. It's a Friday. Have a drink. Have a great weekend. We all deserve it.